What is up? Welcome to Criminology Masterclass, where we talk about anything and everything about criminology. Did you know that students that have study plans are 60% more likely to pass their exam and to achieve their educational goals? Ganun na lamang kaimportante ang pagpaplano sa pag-achieve ng ating objectives and ng ating goal. Katulad ng pag-aaral, every law enforcers are carefully planning every step of conducting their operations. Pero ano nga ba ang pagpaplano? No, what is planning? Is it advanced thinking? Advance ako mag-isip. Wow naman! Wow! Wow! In this video, we will be discussing about the definition of planning, related terminologies, significance of planning, and the general process of planning. According to Merriam-Webster, plan is defined as a method for achieving an end. Yun lang. Is a method for achieving an end. Okay? Compare naman natin sa Cambridge Dictionary. Plan is a set of decision about how to do something in the future, usually involving a series of stages or something you have arranged to do. Ano kailangan tandaan? In a plan, sa isang plano, laging merong achievement, may goal, may target na kailangan gawin. And yung plano doon is yung mga step by step, yung method, yung system, yung set of actions or chronological actions kung paano maa-achieve yung goal. In planning, ang pinakaginagamit natin is our creativity. Okay? Thinking outside of the box. Integrating and innovating ideas para magkaroon ng pinaka-efficient na way to achieve our goal. Okay? Ano naman yung iba't ibang klase ng creativity? Or how do we make our plan? We make our plan by imitation, inductive reasoning, deductive reasoning, and idea linking. Ano naman yung mga yon? Okay. Imitation. Sa pagpaplano, generally, nanggagaya. Okay? So, ahead of us, may mga nauna ng mga tao na napinlano or posibleng pinlano yung mga binabalak natin. Okay? What do we do? What we do in imitation is gagayahin natin yung concept nila, and if ever na we can innovate it, integrate it, no, baguhin natin ng konti para maging applicable sa ating plan, yun yung gagawin natin. Okay? Ano pang isang klase ng imitation? Gusto mong may gawin na operation o kaya business, sabihin na natin, sige. And meron isa na successful na sa kanilang ginawa na operation, sa ginawa nilang business. What you want to do is try to apply yung plano nila sa gagawin mo. Therefore, magkakaroon ka ng chance na maging successful din katulad nila. Yun yung idea ng imitation sa pagpaplano. So, ano naman yung inductive reasoning? Okay? Inductive reasoning and deductive reasoning are opposite kinds, no? Inductive, pag sinabi nating inductive, we are focusing on a specific to a general idea. Commonly represented by an upright triangle. Kasi simula sa tuktok, specific yung idea, papunta sa general idea. Magbigay tayo ng example nito. Most robberies, pang-hold up, pang-snatch, mga crimes, involves individuals na nakasakay sa motorcycle. So, the general idea na ma-generate dito is most criminals na may posibleng gumawa ng krimen ay pwedeng nakasakay din sa motorcycle. Kaya siguro naghihigpit lalo ang mga kapulisan natin pagdating sa mga naka-motorcycle lang. Kasi nga, ang madalas na insidente involves a motorcycle at yung mga nakasakay dito. Yun po ang example ng isang inductive reasoning. Ano naman example ng deductive reasoning? Ang purpose daw po ng pulis
is to serve and protect. Yun yung idea, kahit according sa batas din natin. Ngayon, lahat ng mga programs, activities, operations nila, ganun yung magiging goal, na makapagserbisyo sa tao at maprotektahan ng tao laban sa mga krimen. Yun naman po yung example ng deductive reasoning. From general to specific naman po. Ito naman tayo sa idea linking. Okay, idea linking, you can also refer this as brainstorming. Ito po yung part, or ito yung nagkakaroon tayo ng plan sa pamamagitan ng pagkuha ng opinion and suggestions ng ibang mga kasama natin during the planning stage. Okay? Ganito yung mga plano na sobrang the best kapag ka nabuo, dahil galing siya sa iba't ibang tao na may iba't ibang klase ng experience. Therefore, may iba't ibang klaseng perspective na pwedeng makapag-ambag sa pagpapaganda at pagiging efficient lalo ng plano. Ulitin natin. So sa pagpaplano, what we need is creativity. And there are several types of creativity, including imitation, inductive and deductive reasoning, and idea linking. Para saan naman ba yung pagpaplano? Ano ba yung purpose? Ano ba yung silbi ng pagplano? Number 1, planning is expected to improve analysis of problems. Sa pamamagitan ng pagpaplano, bini-breakdown natin yung problema and then sinusolve natin unti-unti with the aim of completely resolving the problem. Ano pa? Sa pagpaplano, we are improving our decision making by providing informations, gathering informations bago natin gawin or pagdesisyonan yung isang bagay. And kapag po tayo nagplano, nakaklarify po natin yung goals and objectives natin. Kung ano ba yung dapat natin unahin, kung ano ba yung priority natin. Napakahalagang makita kung ano yung goal, kung ano yung objective, para alam kung ano yung mga gagawin natin, actions and decisions para ma-achieve yun. Ano pa? Kapag ka nagplano po, mas nagiging effective ang allocations ng mga resources. Ano ba ibig sabihin ng allocation? Allocation, ibig sabihin yung paglalagay ng effort, ng money, ng time sa isang project or program. That is allocation. So kapag nagplano po tayo, mas nagiging effective po yung pag-allocate natin ng time, ng money, ng manpower, which is nagiging resulta, mas nagiging accurate po or mas nagiging proficient tayo sa paggawa ng ating operations. Ano pa? Planning also improve inter and intra-departmental cooperation and coordination. Cooperation and coordination, nearly synonymous. So, ano naman yung pinagkaiba ng inter tapos intra-departmental? Okay? Tatandaan po natin, pag sinabi pong intra-departmental, within the same department. Pag sinabi pong interdepartmental, ito na po yung including na po yung iba't ibang klaseng departamento bukod sa department ninyo. Ganun lang po kadali yun. Next, planning is also expected to improve performance of programs. So may programa na. Sa pagpaplano, kasama rin po kasi dito yung testing ng plano. Okay? Yung dito ginagawa yung dry runs, simulations ng plan, no? Na ang nagiging resulta is nai-improve palalo. Nakikita yung mga weakness ng plano and then nai-improve palalo para mas maging efficient yung plano. Ano pa? It gives the police department a clear sense of direction. Dahil nga na-clarify na natin yung goals and objectives, alam natin kung ano mismo yung dapat gawin. And it also provide the opportunity for greater public support. Kapag ka nagpaplano po tayo, pwede po nating ma-involve yung public sa paggawa or pag-achieve ng goal natin. Okay?
nasasama po yun sa pagpaplano. And, higit sa lahat, it increases the commitment of personnel. Doon sa part ng brainstorming, so idea linking. So, nag-i-involve kayo ng tao, mihingi kayo ng opinion nila. Okay? Sa pagplano. So, ang nagiging sistema po, nagiging mas committed sila doon sa plano dahil meron silang share doon. Okay? Pinagplanuhan namin yan. Kasama ako doon. Kaya, so, magiging mas committed yan kaysa sa isang tao na gumagawa ng isang bagay na hindi naman siya yung nagplano. Paano ba tayo nagpaplano? We plan by answering so walang katapusang 5 W's and 1 H, 5 wives and 1 husband sa ibang tawag. Ano naman yon pagdating sa plano? Number 1, what to do? Ano ba yung mission? Ano ba yung objective? Number 2, why to do? Ano ba yung reason, yung philosophy? Bakit ba natin kailangan gawin yon? Kailangan maklarify yon during the planning stage. Number 3, when to do? Date and time. Kailangan meron tayong specific na date and time para alam natin talaga kung gaano ka-importante yan at kung paano natin dapat yan gawin. Number 4, where to do? Saan ba natin yan kailangan gawin? Ano ba yung setting para magawa natin yan? Number 5, who will do? People involved. Okay? Sino ba yung gagawa ng trabaho na yan? Sino ba yung gagawa ng trabaho na to? Kailangan malinaw yan sa pagpaplano. Number 6, how to do? Strategy. Ito yung medyo mas complicated na part. Paano ba natin gagawin? Paano ba natin ma-achieve yan? Okay? By answering these following questions, makakapagplano po tayo ng mas maayos. Okay? The aforementioned na mga tanong is what we call guidelines in planning. Yun lang po muna sa ngayon. Stay curious and subscribe for more. Abangan nyo ang mga susunod na part.